Hindi umi-epek kay Justine ang mga drama nga nitong si Zoe. Malakas ang kanyang kutob at nakakaramdam siya na itong si Zoe ay talagang hindi nagsasabi ng katotohanan. At dito nga niya napagtanto, kaya pala tinatrabaho ni Zoe itong si Dax. At lumalapit siya rito ay dahil sa may motibo ito kung kaya't paiikutin niya ang utak ni Dax nang sa ganun ay kumampi sa kanya ng tuluyan. Hindi nga nagkamali at nagwagi si Zoe sa kanyang mga plano. Bagay na itatanggi ni Zoe, subalit kahit anong gawin niya ay halatang halata siya ni Justine. Subalit si Zoe ay talagang master sa pagsisinungaling. Hindi niya talaga sasabihin, katwiran niya ay wala siyang pruweba at hindi rin niya hawak ang utak ni Dax para baguhin ito. Ngunit kahit anong gawin ni Zoe ay hindi naniniwala si Justine sa kanya. Sa kabilang banda, agad namang tumawag itong si Moira dito kay Zoe upang ibalita na nga ang nalalapit nilang tagumpay. Nagbunyi ng gusto si Moira nang biglaang magpa-press con itong si Dax at nakita niya ito sa TV. Sinabi nito na umepekto at talagang tumalab ang plano nilang dalawa. Subalit, naiiyak na ng gusto itong si Zoe. Ramdam niya kasi ng mga tao sa loob ng Apex ay nakakahalata sa kanyang pinaggagawa. Ngunit pinayuhan siya ng kanyang ina na itiisin na lamang ang lahat ng iyon. Konting tiis at konting drama na lamang ay makakalusot na si Moira at tuluyan ng mapawalang sala sa naturang kaso na kinakaharap niya. Seryosong ang pag-uusap ng dalawang mag-ina. Tela pag nagbabadyo naman ang panganib sa oras na makalabas itong si Moira. Ang hindi alam ni Zoe, habang sila ay nag-uusap, meron palang nakarinig sa kanila. At ito nga'y magsusumbong din kay Giselle. Ito namang papasok itong si Regan sa loob ng Apex. Napansin niya itong si Zoe at dito nga ay narinig niya ang usapan ni Zoe at ni Moira. At dito nga ay agad na ipapaalam ni Regan dito kay Giselle ang lahat ng mga nangyayari. Kung kaya't ito nga si Giselle ay gigil na sinugod ang kanyang pamangkin na huwad na walang iba kundi itong si Zoe. Sinabi ni Giselle, kaya pala, yun pala ang pinakadahilan kung bakit nakipaglapit ka dito kay Dax. Nahahalata ka na ni Justine. At noong una hindi ko maintindihan, hindi ako naniniwala. Ngunit dahil sa kinikilos ni Dax ay talagang kumpirmado nga ang lahat na pinlano mo ang lahat-lahat kung kaya't si Dax ay umatras at nag-iba ng testimony nang dahil sa pang-uuto mo. Ngunit si Zoe ay magpa-victim lang at hindi sasabihin ang katotohanan. Sinabi niya na ginawa niya ang lahat-lahat dahil nais din niya na paniwalaan. Kahit nasa kabila ng marami siyang kasalanan na nagawa, ay kagustuhan pa rin niya na magkaroon ng hustisya ang kanyang lolo. Bagay na napakasinungaling niya dahil siya rin naman ang punot dulo ng lahat kung bakit ito namatay sapagkat siya nga ang nagtulak sa bangin. Ngunit magugulanta nga itong si Zoe dahil makakatikim siya ng sampal at sabunot dito kay Giselle. Lalong-lalo na't nabalitaan niya ang mga narinig ni Regan mula sa pag-uusap niya dito sa kabilang linya ng kanyang ina. Dito nga ay lantaran na kasabot siya ni Moira at tinutulungan niya ito na makahanap ng paraan para makalaya. Na alam ni Giselle na napaka-opportunista nitong si Zoe at ang loyalty niya ay hindi magbabago, naroon pa rin sa kanyang ina. Kung kaya't gagawin nito ang lahat-lahat ng oportunidad ay igagrab niya alang-alang lang sa kalayaan ng kanyang ina. Kaya ang magiging dahilan kung bakit magagawa ni Giselle na palayasin na lang ang kanyang hudas na pamangkin na walang iba kundi itong si Zoe. Sa kabilang banda, labis ang pag-alala nitong si Annalyn matapos matuklasan na mayroon palang namumuong dugo sa loob ng ulo nitong si
Lynette, siguro nga ay kagagawa nito ni Carlos sa matinding pambubugbog sa kanya. Hindi agad ito na-check up. Kaya pala nung mga nakaraan ay madalas na itong nakakaramdam ng pagkahilo at biglaang pagkahimatay. Naisikaso na nga nitong si Dr. Ray ang magiging operasyon na gagawin para kay Lynette at magiging assistant kanya itong si Locke. Ngunit nag-volunteer itong si Annalyn na siya ay sasama sa naturang operasyon. Nais niya siya mismo ang gagamot sa kanyang ina na si Lynette upang makasiguro ang kaligtasan nito. Bilang banda, nabalitaan naman ni Harry ang naturang press con nitong si Dax. Galit na galit siya, hindi siya makakapaniwala sa mga pinagsasabi ni Dax. Sinabi nito na nagsisinungaling lang at gumagawa lamang ng kwento. Sinasakyan lamang ni Dax ang pagkakataon at ididiin ang kanyang ama. Hindi totoo ang binibintang ni Dax na siya ang mastermind sa pagkidnap ni Lolo Pepe.